Hello guys mga ka-good vibes, alamin sa videos na ito kung ano ang benepisyong pangkalusugan ng pagtatalik at alamin kung paano nakikinabang ang iyong katawan sa pakikipagtalik. Mahalaga itong malaman nyo para lang po ito sa mga mag-asawa. Manood lang po kayo ng videos ko hanggang matapos. Hello guys, welcome back to our channel. By the way, I'm Jen Kylie Vlog. Today's video, health talks muna tayo guys. Ang i-share ko po sa inyo kung ano ang mga benepisyong pangkalusugan ng pagtatalik at paano nakikinabang ang iyong katawan sa pakikipagtalik. Alamin sa videos na ito. Just watch lang po my videos until the end. Thank you guys and God bless everyone. Hello guys, ang videos po na ito ay rated SPG. Disclaimer, hindi po ako doktor, hindi po ako nurse, hindi po ako health experts, ordinary people lang po ako, sharing good vibes lang po. Gusto ko lang po i-share po sa inyo ang mga kaalaman ko na mga impormasyon about kalusugan. Ito ay base lang po sa research ko. I hope may matutunan po kayo guys. Mga benepisyong pangkalusugan ng pagtatalik. Ang pagtatalik at sexualidad ay normal na bahagi ng buhay. Bukod sa pagparami, ang pakikipagtalik ay tungkol sa pagpapalagayang loob at kasiyahan. Ang sexual na aktibidad, pakikipagtalik o pagbabate ay maaaring magbigay na maraming kamanghamanghang benepisyo sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Pisikal, intelektual, emosyonal at psikolohikal at sosyal. Sexual na kalusugan ay higit pa sa pag-iwas sa mga sakit at hindi planadong pagbubuntis. Tungkol din ito sa kaalaman na ang pagtatalik ay isang mahalagang bahagi ng iyong buhay. Paano nakikinabang ang iyong katawan sa pagtatalik? Iminumungkahi sa isang pag-aaral na ang pagtatalik ay isang mahusay na uri ng ehersisyo para sa kalusugan ng puso na parehong lalaki at babae kahit ang pagtatalik ay hindi isang ganap na ehersisyo. Maaari itong ituring na katamtamang ehersisyo. Narito ang ilan sa mga pakinabang na maaari mong makuha mula sa pagtatalik. Pagbababa ng presyon ng dugo, pagsunog sa calorie, pagbuti ng kalusugan ng puso, nagpapalakas ng mga kalamnan, binabawasan ang panganib ng sakit sa puso, stroke at hypertension, pagtaas ng libido. Ang mga taong aktibong nakikipagtalik ay napag-alamang mas madalas na mag-ehersisyo at mas mahusay na gawi sa pagdidyeta kaysa sa mga hindi gaanong aktibo sa pagtatalik. Ang kalusugan at kalakasan ng katawan ay maaari ring makatulong sa pakikipagtalik ng isang tao. Mas malakas na sistemang immuno. Ayon sa isang pag-aaral na immunidad sa mga tao na nasa romantikong relasyon, ang mga taong madalas makipagtalik 1 hanggang 2 beses sa isang linggo ay mahigit na immunoglobulin A or IgA sa kanilang laway. Ang mga taong nagkaroon ng mas kaunting pagtatalik, mas mababa sa 1 beses sa isang linggo ay mas mababa ang IgA. Ang IgA ang pangontra ng katawan na pumipigil sa mga sakit at ito ang unang linya ng protection laban sa human papillomavirus o HPV. Ngunit ang mga nakikipagtalik ng higit sa 3 beses sa isang linggo ay may parehong dami ng IgA sa mga taong hindi madalas na nakikipagtalik. Ang pag-aaral na ito ay nagbumungkahi na ang pagkabalisa at stress ay maaaring pumigil sa mga positibong epekto ng pagtatalik. Mas mahusay na tulog. Inilabas ng iyong katawan ang oxytocin na tinatawag ding love o intimacy na hormone at endorphins sa oras ng orgasmo. Ang kombinasyon ng mga hormones na ito ay maaaring magkaroon ng parehong epekto sa isang sedatibo. Ang mas mahusay na pagtulog ay maaaring mag-ambag sa mga malakas na sistemang immuno, mas mahabang buhay, pakiramdam na nakapagpahinga ng mabuti, pagkakaroon ng mas maraming enerhiya. Sa mga lalaki, ayon sa isang bagong labas na review, ang mga kalakihan na mas madalas makipagtalik ay may mas kaunting panganib na magkaroon ng kanser sa prostate. Napag-alaman sa isang pag-aaral na ang mga kalakihan na may average na 4.6 hanggang 7 na pagbulalas sa isang linggo ay 36% na mas bihirang magkaroon ng kanser sa prostate bago ang edad na 70. Ito ay kumpara sa mga kalakihan na nagulat ng 2.3 o mas kaunting pagbulalas sa isang linggo. Para sa mga lalaki, ang pagtatalik ay maaaring makaapekto sa iyong mortalidad. Ang isang pag-aaral na isinasagawa sa loob ng 10 taon ay nagulat
na mga kalakihan na madalas magbulalas 2 o higit pa sa isang linggo ay may 50% na mas mababang panganib ng mortalidad kaysa sa mga mas bihirang makipagtalik. Bagaman magkakaiba ang mga resulta, ang kalidad at kalusugan ng iyong similya ay maaaring mas bumuti depende sa kung gaano kadalas kang makipagtalik, tulad ng iminumungkahi ng ilang mga pananaliksik. Sa mga babae, ang pagkakaroon ng orgasmo ay nagpapabuti sa daloy ng dugo at naglalabas ng mga natural na chemical na pagpawala ng sakit. Ang sexual na aktibidad sa mga kababaihan ay maaaring pagbutiin ang kontrol ng pantog, bawasan ang kawalan ng pagpipigil, maibsan ang menstrual at premenstrual cramps, pagbutihin ang pagkamayabang, pagbuo ng mas malakas na kalamnan ng balakang, tumulong gumawa ng mas maraming pampadulas sa ari ng babae, magbigay proteksyon laban sa endometriosis o ang paglaki ng tissue sa labas ng iyong matres. Ang pakikipagtalik ay makakatulong na palakasin ang iyong balakang. Ang matibay na balakang ay may mga benepisyo tulad ng mas kaunting sakit habang nakikipagtalik at mas mababang panganib na magkaroon ng vaginal prolapse. Nakita sa isang pag-aaral na ang pagtatalik ay maaaring magresulta sa refleksibong mga contraction sa ari ng babae dulot ng pagtulak ng ari ng lalaki. Ang mga babae na aktibo sa pagtatalik pagkatapos ng menopause ay mas kaunting panganib ng vaginal atrophy o ang pagnipis ng mga pader ng ari ng babae. Ang vaginal atrophy ay maaaring magdulot ng kirot at sakit habang pagkikipagtalik at iba pa. Ang pananaw, ang pagtatalik ay isang mahalagang bahagi ng buhay at pangkalahatang kagalingan sa mga relasyon. Ang orgasmo ay gumaganap ng isang makabuluhang papel sa pagpapalagayang loob. Ang mga benepisyong pisikal at emosyonal tulad ng mas kaunting peligro ng sakit sa puso, mas mataas na pagpapahalaga sa sarili, at marami pa ay maaaring makuha sa pakikipagtalik. Maari ka pa ring magkaroon ng mga katulad ng benepisyo ng walang pagtatalik. Ang pagsali sa iba pang kapakipakinabang na aktibidad tulad ng ehersisyo, pag-alaga ng hayop, at pagkakaroon ng mga tunay na kaibigan ay maaaring magbigay ng parehong mga benepisyo. Ang pagtatalik ay isang paraan lamang ng pagpapabuti ng kalidad ng buhay. Maaari kang makahanap ng kaginhawaan at kaligayahan kapag naglaan ka ng oras upang makipagtalik sa iyong partner or asawa. Hello guys mga ka-good vibes, I hope may natutunan po kayo sa videos ko na ito about health talks. Guys, if you like my videos, just give me a like and just leave a good comment and share. Don't forget to subscribe guys. Thank you for watching my videos mga ka-good vibes, and God bless everyone.